my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus,
You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Ngala ni Jesus, buhay ko'y ibinago niyang lubos. Bless na bless ang ngala ni Jesus, pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless ang ngala ni Jesus, sa DLS binago niyang lubos. Bless na bless ang ngala ni Jesus, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Hello, bless mga ang ka-abangers! ngalan ni Jesus. Halina po Pupurihin kayo! ka, O Maupo! Diyos. Makinig! Bless na At bless matuto ang tayo sa ngalan mga ni kwentong Jesus. binago ng Bless, Panginoong binago Heso niya ng Kristo! Bless na bless ang Hallelujah! ngalan ni Jesus. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Bless na bless! Amen! Hallelujah! Magandang hapon po mga kaabangers, mga ka-DLS. Salamat uli sa napakagandang araw na pinagkaloob ng Diyos para magtipon tayo sa malaking programang ito ng Daily Life Sharing. Kumusta po kayo? Praise God! Ngayon ay unang araw ng December 2023. Wow! Praise God! Merry Christmas po sa bawat sa inyo. Tunay nga napakabuti ang Diyos para sa himpapawid na ito ay patuloy tayong mag-aral ng kanyang salita. At binabati ko ang bawat sa inyo. Salamat sa pagtangkilik nyo sa magandang programa ng Daily Life Sharing. Binabati ko rin siyempre ang aking asawa, si Dr. Anida. Salamat, praise God. Sa aking mga anak, ganon din sa mga kapatiran natin dito sa Australia, ganon din sa Pilipinas at sa buong mundo. So mag-like po kayo, mag-tag, mag-share, praise God. At tunay nga tayo lahat ay patuloy na pagpapalain ng Diyos sa mamagitan ng ating mapag-aaralan sa hapong ito. So minsan pa ako po si Pastor Ernie Cartas ng New Life Believers Fellowship dito sa Melbourne, Australia. Salamat sa mga kapatiran na nanonood ngayon, sa mga kapwa kapastoran at mga kapatiran sa Pilipinas. Salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa gawaing ito. So ang ating topic po sa oras na ito ay ang life in Jesus. Wow, praise God. Ito naman yung pinakaasam-asam natin na buhay, di po ba? Na tunay nga sa mamagitan ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng tunay na kahulugan ng buhay. Kaya tayo po ay patuloy na mag-aral, patuloy tayong magbigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay sa mamagitan ng mga pag-aaralan natin sapagkat ang buhay na ito ay patuloy na magbibigay ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos na buhay. So babasahin ko po doon sa sinulat ni Beloved John sa 1 John chapter 5, 11 to 13, sabi rito sa English, sabi rito, and this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life.
Whoever does not have the Son of God does not have life. And I write these things to you so that you will, who believe in the name of the Son of God, you may have that eternal life. So praise God, at tunay nga na napakabuti ang Diyos para lahat tayo ay mag-aaral sapagkat ito naman yung siniselebrate natin sa buhay natin. Katulad ng sinabi rin ni Luke sa Luke chapter 2 verse 52, in Jesus grew in wisdom and stature, in favor with God and man. Ito yung buhay natin na maging favor tayo sa Panginoon, maging favor tayo sa mga kapwa nating nakakasalamuhang mga tao. Sabi nga sa Tagalog, at ito ang patotoo. Alam niyo po yung patotoong ito ang Diyos mismo ang siyang nagpapatotoo na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat sa mamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tayo nagkaroon ng kaugnayan sa kanya. Tunay nga natin kung pinag-usapan natin na buhay kay Jesus, lagi natin nasasambit yung dati nating buhay, yung masalimuot na buhay, yung buhay na walang direksyon. Subalit nung tinanggap natin si Jesus na bilang Diyos at sariling tagapagligtas natin, nagkaroon po ng direksyon yung ating buhay. So mga kapatid, tayo po ay patuloy na mag-aral ng kanyang salita sapagkat ako man din nagpapatotoo na nung nakilala ko ang Panginoon ay talagang sabi ko, Lord, salamat sa iyong salita na nagbibigay ng buhay sa aking espiritu. So mga kabangers, mga kapwalingkod ng Panginoon, sa hapong ito ay pag-aaralan natin yung buhay kay Jesus sapagkat ito yung inalaan ng Diyos para sa ating pagtahak sa journey natin dito sa mundo ay ang patuloy ang Diyos ang siyang nabibigyan ng kapurihan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. So ano ba talaga ang buhay kay Jesus? Tunay nga ang buhay natin ay tayo ay niligtas ng Diyos mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kaya ganun na lamang yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na sa kabila ng mga bagay na nangyayari sa ating mundong kinabubuhayan, patuloy ang gabay ng Diyos sa atin. Sapagkat Jesus calls out a life of worthless pursuits into a life of service in His kingdom. Ganun naman lang talaga ang buhay natin, yung tayo ay patuloy na maggamit ng Diyos sa kanyang kaharian at patuloy tayong lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ako ay nagpapasalamat sapagkat tunay nga ako ay produkto ng mga naghayag ng salita ng Diyos. Ako ay produkto sa mga pananalangin ng mga kapwa Kristiyano na ngayon. At ito, naghayag ako ng salitang Diyos sapagkat naranasan ko talaga kung ano ang buhay kay Kristo. So nawa sa ating patuloy na pag-aaral sa programa ng Daily Life Sharing, nakalimutan ko, binabati ko si Pastor Dong, Pastor May. Salamat ulit sa pagbibigay nyo ng privilege, opportunity that I can be used by the Lord sa programang ito. And I thank God sa Hub of Christ, Paranaque, sa mga people behind the scene na talagang nagbibigay ng patuloy na pag-broadcast sa himpapawid yung ating programang ito. So praise God, kayo man din, I knew that you have so many testimonies about giving your life to the Lord at ito ay nagagamit. Sabi nga ni Jesus, ang nagsisikap maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Parang sinasabi natin, parang paradox nito. Paano kaya mangyayari Sabi mo, nagsisikap ka para ikaw ay maligtas pero mawawalan ka naman. Tunay nga tayo po mga tao, may mga plano tayo sa buhay. Subalit nung nakilala natin ang ating Panginoong Hesus, nagkaroon ito ng panibagong sigla paano tayo mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So wala nga tayong, sabi natin, there's no greater joy than being with the Lord. Sapagkat in His presence, there is fullness of joy. Salamat at tayo ay number one na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos sapagkat sa kabila ng mga bagay na ginawa natin sa nakaraang
panahon ng ating buhay, tayo po ay natagpuan ng Diyos para magamit sa kanyang kalooban. So the greatest things that we can do under the life that we have with Jesus is to share also the love of Jesus with others. Sabi ko, ako naggagalak tuwing may pribilehyo ako na binibigyan ng Diyos para ihayag si Jesus. Siya lagi ang laman ng aking puso para makilala rin nila na maranasan din nila yung buhay na pinagkaloob ng Diyos sa akin. So nagpapasalamat ako sapagkat sabi nga natin, there's no greater satisfaction than a close communion with God through His Son Jesus. Kaya ganun na lamang yung pagkasabi ni Apostol John na sa pamamagitan ng buhay na ito ay nagkaroon tayo ng tunay na pagsamba, tunay na paglilingkod, tunay na pagpupuri, at tunay na nagdudulot ito ng totoong pag-ibig ng Diyos sa atin. Because there is no greater peace also and contentment found than when we realize we already have everything because Jesus Christ is with us. Sabi nga natin, nung binigay ng ang Diyos ang kanyang anak na si Jesus, ay complete package po ito. Wow, hallelujah. Wala pong nothing broken, sabi nga natin, nothing lacking, nothing is missing. Everything is with Jesus. At nakakagalak sapagkat December na ngayon, may panibagong kami kasi sa New Life Believers Fellowship. Every month may team po kami. At yung team namin, yung team namin itong November ay yung Life in Jesus. Pero itong December, ang team namin ay Jesus, God's Perfect Gift. Totoo po na ang gift natin ay perfect from the Lord because He gave Jesus. Alam niyo po, this gift is a personal gift of God to us, to every one of us. And hindi po ito bumaba ng level o kwalidad. Kung binigay niya sa akin, ganun pa rin yung kataas ng pagmamahal ng Diyos sa mga lahat ng mga taong kanyang gustong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya gusto kong ihalin tulad yung buhay natin kay Jesus sa pamamagitan ng salita na binigay na mismo ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga salita. Alam po natin that tinanong ni Jesus kung sino siya sa mga tao and his disciples responded. Sabi nila, some say that you are John the Baptist, some say that you are Elijah, some say that you are one of the prophet. Pero binalikan niya yung kanyang mga disciples. Sabi niya, kayo naman, ano ako sa inyo? And with the revelation, the Father to Peter said, you are the Son of the living God. You are the Christ. So, praise God. At ito yung pag-aaralan natin para ang buhay na sinasabi natin sa oras na ito ay tunay nga na maipagkaloob sa ating Diyos yung karapat-dapat na relasyon, paano tayo talaga maggamit at ang buhay na ito ay magbunga ng mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa ating Diyos na buhay. Sabi po ni ang ating Panginoon Jesus, inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang puno at tayo ay sanga. Tayo ay nakaugpong sa puno para magbunga tayo. Kaya babasahin ko po, sabi po sa aklat ng John, babasahin ko sa English dito, John 15:1-17, sabi rito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches, sabi ng ating Panginoon. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you don't remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, sabi rito, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit,
showing yourselves to be my disciples. Verse 9, sabi rito, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in his love. Hallelujah. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so whatever you ask in my name, the Father will give to you. This is my command, love each other. Wow, hallelujah. Habang binabasa ko yung talatang ito, sabi ko, Lord, napakabuti mo. Sapagkat binigyan mo kami ng gabay, paano kami mamuhay ayon sa iyong direksyon, ayon sa iyong pag-ibig, ayon sa iyong salita. At ayon ganon din yung pananatili mo sa atin. Di po ba sinabi ni Jesus Christ na kung tayo ay mananatili sa Kanya ay ipagkakalob niya yung mga bagay para ang Kanyang pangalan ang siyang mapurihan. So ang una kong item dito sa nabasa natin, this is not in a particular order po, but I want to share it because ito po yung kailangan na malaman natin, kasi ang Diyos naghanap rin ng bunga sa atin. Sabi nga natin, madalas akong naririnig nung bago-bago kong Kristiyano, hindi po bunganga, kundi bunga. Sabi natin, praise God. At yung bungang hinahanap ng Diyos sa ating mga buhay ay yung bunga na nagbibigay ng kapurihan, kalukuran sa ating Diyos amang nasa langit. Kaya sabi ni Jesus, kung tayo ay manatili sa Kanya, sabi niya, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Wow, hallelujah. Parang siya ang nagsasabi pa, sige na, manatili na kayo sa akin. Parang ang Diyos pa ang umaapila sa atin na manatili tayo sa Kanya. Ganun na lamang ang Kanyang pagpapakumbaba na tayo abutin lahat para magkaroon nga tayo ng buhay. Kasi sabi niya, di po ba, kayong lahat na napapagal, kayo lahat na nahihirapan, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam niyo po, minsan tayong mga tao ay pagod na po tayo. Kaya ganun na lamang yung imbitasyon ng ating Diyos na buhay, ang ating Panginoong Hesus, na sa pamamagitan ng ating pagsuko ng mga bagay ito ay magkakaroon tayo ng kapahingahan. Alam niyo po yung sinasabing kapahingahan dito? Minsan pagod na pagod tayo, subalit nandyan ang Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng inspiration, nagbibigay ng kalakasan, kalusugan. Ganon din yung buhay na ito ay nagagamit para mapurihan at marami pang mga tao ang maabot sa pamamagitan natin. Kaya sabi niya, hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. So, dapat mga kapatid, nakakonect tayo lagi kay Jesus para yung bungang hinahanap ng Diyos sa atin ay makita nga sa bawat sa atin. Maalala ko yung sinabi niya nung naghahanap ng Panginoon ng bunga yung puno ng igos. Wala siyang nakitang bunga. Marami lang dahon, At ang ginawa ng Panginoon ay sinumpa niya yung puno na yun. At nakita natin yung overnight ay natuyo ang puno ng ito hanggang sa ugat. Kung ating titignan, naghahanap ng Diyos yung bunga rin natin. Ano kaya yung bungang ito? Ano kaya yung mga inaasam ng Diyos sa atin na sabi natin may buhay tayo kay Kristo, subalit kailangan yung bungang ito ay katulad ng bagay na hinahanap ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, gayon naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. I praise God sapagkat itong mga salitang ito ay nanggaling mismo sa bibig ng ating Panginoong Hesus. So ano kaya yung bungang ito? Malala ko, ang ugali ko ay hindi po kaaya-aya,
Maalala ko ang mga ugali ko noon ay kung bagat taliwas palayo sa relasyon ng Diyos. Subalit, nung ako ay na-in-love sa ating Panginoon, ito ngayon sinasabing nakaugpong tayo sa puno, yung dagta niya, yung mga nutrients na nanggagaling sa puno ay dumadaloy sa buhay natin. Kaya sabi ko, Lord, thank you sapagkat napariwara rin ako noon, subalit dahil sa kabutihang pag-ibig ng Diyos, yung kanyang masaganang habag ay aking naranasan. At ito, nagpapatuto ako sa inyo mga kapatid na nanonood ngayon na patuloy tayong kailangan nakakonect sa ating Panginoong Hesus. Para yung buhay na ito, hindi lang natin nagagawa yung kagustuhan natin, hindi lang tayo sinasabi na tayo ay sagana sa lahat, kundi dahil kay Kristo, kaya tayo ay nagkaroon ng ganitong buhay. Di po ba sabi niya sa John 10:10, sabi ron, ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, para sumira at pumatay. Subalit sabi ni Jesus, naparito ako para bigyan ko kayo ng buhay. At hindi lang basta-basta na buhay, sabi niya, buhay na ganap at kasiyasiya. Hallelujah! Lahat naman tayo nagnanasa na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya, di po ba? So anong gagawin natin? Di ba? Kailangan kay Kristo po tayo. Sapagkat ang buhay na wala kay Kristo ay masalimuot na buhay. Ang buhay na wala kay Kristo ay laging napapagod, laging mabigat ang buhay. Sapagkat sabi nga ni Kristo, ako ang nagbibigay ng kagaanan sa inyo. So mga kapatid, ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa oras na ito ay manatili tayo kay Kristo at manatili rin tayo sa kanyang salita. Bali, 3 bagay yung binanggit ni Jesus Christ dito sa John chapter 15. How to remain, or yung tinatawag na abide in Him. Di po ba? Sabi niya, abide in me, abide in my word, and abide in my love. Oh, hallelujah. Glory to God. Kaya, itong sinasabi natin, life in Jesus is fruitful, sapagkat, totoo nga naman sapagkat sa ating pananatili, yung bunga na hinaharap ng Diyos sa atin ay patuloy na dumaloy sa ating mga buhay. Subalit sabi niya, ang bunga ng Espiritu Santo ay kailangang makita rin sa atin. Kaya sabi ni Paul, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Sabi ni Apostol Paul, walang batas laban sa mga ganito. Hallelujah. Maybe God is speaking to you right now, nangungusap ang Diyos. Ano ba yung mga ugali na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos? Ito yung mga ugaling binabago ng Diyos sa atin. Sapagkat kung sinasabing buhay natin kay Kristo, kailangan makita nga si Kristo sa buhay natin, di po ba? Kasi sinasabi nating mga Kristiyano tayo. Subalit kailangan yung pagiging Kristiyano natin ay si Kristo nga ang siyang nakikita sa bawat isa sa atin. So ganun na lang yung si Paul nung na-encounter niya si Jesus Christ, talagang grabe po yung nangyari sa kanyang buhay. Everything, yung tinatawag na total transformation. Nandun pa rin yung mga kaisipan niya sa luma niyang buhay, subalit binago lahat ito ng Diyos. Kaya sabi niya sa Colossians 3:4, di po ba? Your life is now hidden with Christ. Wow, nakatago pala ang buhay natin kay Kristo. At sabi niya, when Christ appears, you will also appear with Him in glory. Wow, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay kay Kristo. Sa magitan ng pakikipag-ugnay ko kay Kristo, ay ako ay nagagamit na daluyan rin ng kanyang biyaya, ang kanyang habag, na patuloy na dumaloy sa mga taong gusto ng Diyos na abutin sa pamagitan ko. So, an attitude will be changed and there must be a corresponding action sa pagbabago ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, if anyone who is in Christ, he is now a new creation, di po ba? The old has gone, the new has come. Kasi ang gusto ng Diyos, we should have to replicate or reproduce kung sino tayo. Katulad yung sinabi ni Paul, di po ba? Imitate me as I imitate Christ.
'Di ba? Ang gandang lakaran yung ganong ehemplo ni Pablo, ano? And we can go directly to Jesus. We can imitate. Yes, Jesus Christ is now seated in the right hand of the Father in heaven, pero ang dami niyang halimbawa na binigay sa atin. Kaya ang gawin po natin, basahin po natin yung Bible, di po ba? Para ang buhay na inaasam-asam din ng Diyos sa atin ay patuloy na dumaloy sa atin. That we can reproduce, katulad ng sinabi niya na ang pagre-reproduce ay we can be like Him, and we were already changed like Him, and we can also share this life, ano? Sapagkat yung bunga na ito ay patuloy rin na maraming makakain din yung mga tao, ano? Ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So meaning to say, if we want to share Jesus, it means that we share Christ with others in our words and our deeds. Ang tema po namin noong October ay whatever we do, we have to do it. Ano, yung whether in words or deed, in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to our Heavenly Father. So the fruit of the Spirit should be very evident sa ating mga buhay, di po ba? Sabi ng iba, bakit tayo makikipabunga sa Espiritu Santo? Tayo yung tinatawag na templo ng Banal Espiritu. So whatever the Spirit will do to us, ito po yung kailangan makita sa atin, di po ba? So praise God sapagkat sinabi natin, ano, like kung naririnig kay Pastor about the capacity, ano. And I can liken it sa yung parable of the sower, di po ba? So yung isang magtatanim ay dala-dala niya yung mga seed, tapos nung pupunta na siya sa taniman, may nahulog sa dawagan, may nahulog sa batuhan. Kung tayo nahulog lang sa dawagan, di po ba, hindi tayo malaki yung capacity natin to have a fruit. Ano, baka 30 poles lang tayo. May mga nahulog din sa daanan. So balit yung ugat ay hindi malalim, kaya hindi makababunga, mga 60 pole lang siguro. Pero gusto ng Diyos, nakatanim tayo talaga sa fertile ground, yung talagang ground. Actually, yung puso natin ito, ano, na nagbubunga ng tinatawag na 100 poles. Wow, hallelujah. Glory to God na tayo lahat ay nagkakaroon ng tunay na kahulugan ng buhay sa paggawa natin ng sinasabi ng Diyos sa atin, ano. So our fruit, ano, it's the same sa ginagawa ng mga disciples din noon, ano. So sabi nga natin, ano, ni Jesus Christ, ito yung kanyang last command before He ascended to heaven, di po ba? Sabi niya, all authority had been given to me, kaya sabi niya, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey what I have commanded you. At ang napakagandang sinabi niyo, and I will be with you even to the end of the age. Hallelujah. Si Jesus Christ, He will never leave us nor forsake us, di po ba? So ang buhay na ito, habang nagbubunga tayo, ayon sa kalooban ng Diyos, ay nagagamit yung buhay natin bilang instrumento sa paggawa ng kanyang kalooban. Hallelujah. Sabi niya, di ba sa Tagalog, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Wow, praise God. Salamat, nasa Australia. Ako dito sa Australia, you can find mga may 100 na nationalities. Ano. So praise God that ang mga tao na ay nagpupunta dito. So glory to God sa church na dinadaluhan namin. May mga Hungarian kami, may mga Nigerian, may mga Samoan. Siyempre maraming Pilipino doon. Praise God. At tunay nga tayo pinili at pinino para maggamit sa kanyang kapurihan. So sabi niya, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At sabi niya, tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah! So life in Jesus should be fruitful. Amen. That's number 1. Kunti lang naman yung aking i-share ngayon, ano.
At hopefully ay matapos tayo in less than 2 hours. Hallelujah! So yung pangalawa na item na sinabi ng ating Panginoon ay yung buhay natin, life in Jesus gets pruned, sapagkat gusto ng Diyos tayo mabunga, Sabi niya, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Amen. Ano kaya yung mga pinuputol sa atin? Ano kaya yung mga inaalis ng Diyos sa atin? Siyempre yung mga bagay na hindi galing sa Kanya. Kasi tayong mga tao habang nagjo-journey tayo, marami tayong napupulot na mga bagay-bagay. Tapos ito yung ginagawa natin, Kaya kung ating titignan, sabi ko, Lord, thank you na nandyan kang gumagabay sa amin. Alam ko po na tayo lahat ay yung command ni Jesus, be perfect, for my Father in heaven is perfect. Praise God, at we are now in the process of perfection. Diba? May mga tinatawag na naka-attach sa atin na hindi galing sa Panginoon. Ito po yung inaalis ng Diyos. Sabi ko nga sa mga kapastoran natin, maybe you have all the fruit of the Holy Spirit, pero yung isa, yung wala kang self-control, maybe it will mawawala lahat yung mga iba. Kasi sometimes ito yung problema nating mga tao, yung self-control, yung pagpipigil sa sarili, So dapat lagi tayo nandun sapagkat ito yung buhay natin. Ito yung mga pinuprune, ito yung mga inaalis ng Diyos. Ito yung mga pinuputol ng Diyos para yung bungang inaasam ng Diyos sa atin ay patuloy na makita sa atin. Kasi sabi ni Paul sa Romans 8:29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga taong pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Yun ang pinaka-purpose. The ultimate goal of a Christian is to be like Christ. Yun lang naman talaga yung katulad natin ni Kristo. Kaya nga siya ay mula sa langit, nagpunta dito sa lupa, para ipakilala ang Ama, establish ang kanyang kingdom at bigyan tayo ng halimbawa na kailangan natin tularan para ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Maalala ko nung si Jesucristo ay nabaptismohan sa Jordan River, sabi ron nung lumusong siya sa tubig, tapos when he gets up from the water, sabi ron, the heaven was open, tapos yung Espiritu Santo ay bumaba sa kanya in the form of a dove, And there was a voice, sabi ron ng voice, this is my son, whom I love, in him I am well pleased. Diba? Gusto natin mabigyan ng kaluguran ng Diyos, yung tinatawag na hindi lang pleased, kundi well pleased, God only will be pleased, sa atin if He will see Jesus sa mga buhay natin. Kaya sabi ni Paul na maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, sabi niya siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Hallelujah. Life in Jesus is a life that is pleasing to the Father. Diba? Kaya sabi nga ng Hebrews 11:6, di po ba? It is impossible to please God without faith. That we must have to believe that He exists, and He will reward those who seek Him. Yung tinatawag na pleasing the Lord, kasi yun naman ang inaasam-asam natin, mabigyan natin ng talagang kaluguran. Sabi ko nga sa mga life group ko dito, the joy of the Lord is our strength. Kailangan magalak ang Diyos sa atin, because through it, magkakaroon tayo ng kalakasan, magkakaroon tayo ng magandang buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. So sabi ko, Lord, anuman yung mga bagay na kailangan maalis sa akin, do it, And the Holy Spirit is there, May mga bagay na ginagawa natin, maybe intentionally, unintentionally. Sa isang life group nga, tinanong ako ng bago-bagong membro, sabi niya, Pastor, hindi ka na nagkakasala? Sabi ko, I cannot say that because there are times na siguro hindi ko naman talaga sinasadya, nagkasala ako, but I always ask forgiveness kung nagawa ko man yon.
But praise God because God wants to use me mightily in the expanding His kingdom, His territory here on earth. Kaya binabago niya. Di ba? May awit tayo. Binabago niya ako araw-araw. Wow, hallelujah. Sana magpabago tayo. Sabi nga ni Pastor Dong, kailangan magpatama ka, otherwise tatamaan ka talaga. So, yun po. So, kung tayo ay nililinis ng Panginoon, inaalis niya yung mga gawang hindi kaaya-aya sa Kanya. At tayo ay Kanyang patuloy na pinipino para magamit sa Kanyang kapurihan. Kung gusto natin talagang magkaroon ng buhay kay Kristo, kailangan yung tinatawag na total dependence natin sa Kanya. Life in Jesus is a total dependency in Him. Kaya sabi ni Jesus sa John 15:6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo, sabi niya. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at nasusunog. May warning po ang Panginoon dito, kung hindi nga tayo nakakabit kay Jesus, tayo ay matutuyo, tayo ay, sabi rito, ihahagis sa apoy. Warning po ito sa mga ayaw sumunod. Pero gusto ng Diyos talaga nakaugpong tayo sa puno. Nakakonek tayo sa puno para ang buhay na ito ay patuloy na dumaloy yung mga bitamina na nanggagaling sa puno. Ewan ko, siguro maraming mga kapatiran tayo dito na mga plantitas na nagtatanim. So alam niyo po yung sinasabi ko. May kapastoran nga kami na may talagang ubasan siya. So sabi ko, ano ba yung mga kailangan? Sabi niya, ang ubas raw ay isa sa mga pinakamahirap na alagaan na puno. Maraming mga kailangan kang gawin, talagang maglaan ka ng panahon. At ganito nga yung buhay natin, kailangan total surrender tayo sa Panginoon. Sapagkat kung hindi man ganoon, talagang yung inaasam ng Diyos na bunga, magbunga man siguro, pero hindi po yun ang talagang gusto ng Diyos na makita sa ating mga buhay. Kaya sabi rito, without the complete nutrients coming from the tree, probably that fruit is not the one na dinidesire ng Diyos sa atin. Kaya sabi niya, apart from me, you can do nothing. Totoo po, we should have a total dependency sa ating Diyos na buhay. If we really have to have a life in Jesus, let's just commit everything to Him. Sabi ko sa mga kapatiran natin, kung gusto natin talaga maganda yung fellowship natin, we have to be committed. Because the depth of our commitment will dictate the depth of our fellowship. So ganoon din tayo kay Jesus. Kailangan nagkakaroon tayo ng tinatawag na morning devotion, kakaroon tayo ng meditation of the Word of God. Yung huwag lang natin iasa sa mga nag-share ng Word. Tayo mismo, we have to discover that kind of total dependency upon our Lord Jesus Christ. Kaya kung magkaganon, wow, hallelujah. I'm praying na sa buhay natin dito sa mundo, yung how can we truly be a matured Christian, di po ba? Kasi minsan matagal na tayo sa church, pero minsan baby para tayo. Kailangan mag-mature din tayo. Sabi nga ni Peter, hindi lang gatas, kundi solid food din yung kakainin natin para magampanan natin talaga yung tungkulin natin bilang isang alagad ni Kristo. So we have to be totally dependent on Jesus. Sabi ko, may mga nagtatanong, paano ka nagkakaroon ng desisyon na ganyan? Sabi ko, through the Word of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay ito ng gabay. Sabi nga natin, ang banal na Espiritu, ang patuloy na nagbibigay sa atin ng instruction. What are the things that we should do para ang buhay natin ay kaaya-aya sa Diyos. Sabi niyo uli sa verse 5 ng John 15:5, nasa John lang po tayo. Kaya nandyan lang yan, sabi nga na. So verse 5 sabi, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Yun, hallelujah. Sabi ng Panginoon, hindi lang fruit,
but you will bear much fruit. Wow, hallelujah. Tignan niyo yung progression ng Panginoon. Pag may buhay tayo kay Kristo, magbubunga tayo at hindi lang isang bunga, kundi maraming bunga, sabi rito. Nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung wala kayo o hiwalay sa akin. So mga kapatid, lahat naman natin gusto natin maganda ang buhay natin, maganda ang buhay ng ating pamilya, maganda ang buhay ng mga kapwa nating mga kamanggagawa. Ito, napakalinaw po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus dito, yung pananatili natin sa Kanya. At hindi lang kokonting bunga yung magagawa natin, kundi sabi rin dito, nagbubunga ng sagana. That we will bear much fruit. Hindi lang fruit, kundi fruits. At kung ating titignan, magagawa lang natin ito pag tayo ay may kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Yung pangalawang item na sinabi ni Lord Jesus Christ dito ay magkaroon tayo ng talagang malalim na relasyon sa Kanya. Because life in Jesus requires an intimate relationship, di po ba? Hindi lang tayo yung parang, okay na ako, nagsimba na ako, ano ba? Ay lagi kong china-challenge din yung ating mga kapatiran, kailangan magbigay tayo ng tunay na pagbibigay ng papuri sa Kanya. So life in Jesus requires intimate relationship. Yung parang kung pumunta tayo sa simbahan, excited tayo. Sabi ko sa kanila, ang excited person ay laging maraming magagawa. Maaga siya at marami pang nagagawa. So sabi ko, if we have really intimate relationship with Jesus, we will not take things for granted, kundi talagang binibigay natin kung ano yung karapat-dapat. So napakabuti ang Diyos sapagkat sabi ni Jesus, kung mananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anuman nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen. Hallelujah. What a privilege, if we have that intimacy with Jesus. Sabi ng Bible, hingin natin lahat ng ating gustong hingin. At sabi nga dito, according to His will, matutupad lahat ito. So Jesus Christ is saying here na hindi na lang tayo tinuring na Kanyang mga alipin, kundi tinuring niya tayong mga kaibigan. Sapagkat sabi niya, ang isang alipin ay hindi niya alam yung ginagawa ng kanyang amo. Subalit kung tayo tinuring mga kaibigan, sabi niya, whatever I have learned from my Father, I will share it to you. Wow, hallelujah. Naging very transparent po yung ating Panginoong Hesus dito. So, ganun din po sana tayo, mga kapatid, yung maging yung totoong relasyon kay Jesus. Mahirap po yung nagkukunwari. Mahirap po yung tinatawag na hindi totoo. Sabi nga natin, ayaw natin maging pretender. We want to be real. We want to be a true Christian doing the things of God sa mga buhay natin. Kaya kung ating titignan, ang Panginoong Hesus ay napakabuti. Sabi niya, hindi ko na kayo itinuring na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ng ginagawa ng kanyang Panginoon. Totoo po. So naging honest, transparent ang Panginoon sa atin. Sabi niya, sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan. Amen. Kaibigan ko po kayo lahat kay Kristo. Wow, praise God. Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa Ama ay aking sasabihin. So, glory to God. Ang buhay kay Kristo, it's a life of transparency, di po ba? Sabi nga ng Bible, hindi pwedeng, we cannot mock God. God knows everything that we do here on earth. So magpakatapat po tayo, kailangan buhay natin ay totoo because we are the one to be benefited kung nagpapakatotoo tayo. Sapagkat ang hirap po, sabi nga ni James, ang hirap, ang pinakamahirap na dayain yung sarili mo. Ang hirap po, kailangan, sabi nga, you must be a doer of the word, not only a hearer. Hindi lang natin napapakinggan yung kanyang salita, kundi sinasagawa natin.
Kung sinasagawa natin, that's actually for our own good. Para sa atin po ito. So salamat at tunay nga that we can always have that intimacy with Jesus because actually sabi nga ng Bible, siya yung unang umibig sa atin. Salamat sa Panginoon sa kabila ng mga bagay na marami tayong ginawang hindi kaaya-aya sa Kanya, ay minahal pa rin tayo ng Diyos. So mga kapwa lingkod ng Panginoon, ang pakikiusap ko sa inyo ay magkaroon tayo ng deep relationship with Jesus. Huwag lang tayo makontento na okay na ako, kailangan makita natin yung buhay natin sa magitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Kung hindi natin maintindihan yan, isulat nyo lang sapagkat sabi nga natin ang Bible sasagutin niya yung mga katanungan natin. Kasi ganyan ako noon. Matanong ako sa nag-share ng Word of God pero sabi, sulat mo lang yan. Pero magpatuloy kang basahin yung Bible sapagkat sasagutin ng Bible ang bawat katanungan mo. Totoo nga. Because the Bible interpret itself. At sabi ni Jesus Christ, manatili tayo sa kanyang salita. Diba? Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and made His dwelling among us. So salamat, salamat sapagkat yung Word na ito, sabi nga, the law was given to Moses, but grace and truth came through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya mga kapatid, patuloy tayo na mag-meditate ng kanyang salita because the Word of God is the food for our spirit, di po ba? Kaya tayo, pinapakain natin yung physical, pero kailangan pakainin din natin yung spiritual, sabi ni Jesus Christ, a man shall not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. At ang salitang ito ay nagbibigay ng nourishment sa ating spirit that we can really have a true relationship with Jesus. Salamat at napakabuti ang Diyos na patuloy tayong ginagabayan. Alam niyo po ang pinakamagandang benepisyo na nagkakaroon tayo ng buhay kay Kristo. Tayo pa ay pinili niya. Sa totoo lang, hindi tayo ang pumili kay Kristo. Siya ang pumili. Out of the ilang population namang mundo, mga 8 billion ba? Out of the 8 billion people in the whole wide world, isa kayo sa mga pinili ng Diyos. When you are chosen, talagang it's a privilege, to have life in Him. Sapagkat sabi niya, you did not choose me, but I chose you. Hallelujah. Ang ating Panginoong Hesus pa mismo ang siyang pumili sa atin. Kasi hindi na tayo mahintay. Siya na mismo, inilapit niya yung kanyang sarili sa atin. Sabi nga ni Paul, before the creation of the world, to be holy and blameless in His sight sapagkat pinili niya tayo na maiyalay din natin yung buhay natin na walang batik, walang dungis, na malinis ito, na nagagamit sapagkat sa pagkapili sa atin, tayo ay ginawa niyang isang banal, di po ba? Sabi ni Peter, ngunit kayo ay isang lahing pinili, hallelujah. Mga maharlikang pari, sabi niya, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa buhay kay Kristo. Diba? Ang dami natin narinig na preaching, si Jesus lang talaga. Pero kailangan ang inaasam ng Diyos makita talaga si Jesus sa atin mga buhay. Sabi ni Paul, di po ba, sa Galatians 2:20, lagi kong sinasabi ito, sabi niya, I have been crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ lives in me. Praise God. Dapat ganun po tayo. Hindi na si Ernie ang nabubuhay sa katawang ito, kundi si Jesus na. Di ba? Kailangan ganun tayo. Kailangan nakikita talaga si Kristo sa buhay natin. Because sinabi ko kanina, our ultimate goal of following Christ ay magiging katulad tayo ni Kristo. Di ba? Si Kristo, naghayag siya. Sabi niya, nung napunta siya sa mga lugar, ay nagkaroon siya ng compassion kasi nakita niya yung mga tao na walang patutunguhan, na para silang mga tupa, na wala silang
pastol. So, salamat at tayo ay may tinatawag na chief shepherd, ating Panginoong Hesus. So salamat. At siyempre ang buhay natin, hindi naman porke nabubuhay lang tayo ay ganyan na lang, May purpose po yung buhay natin. Kaya life in Christ ay may tinatawag na purpose sa atin, Kaya sabi ni Jesus Christ, sa John 15:16, hindi kayo ang pumili, sabi niya, sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Hallelujah. Hindi para yung bunga natin ay nawawala, kailan manatili. Sapagkat sabi niya, sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay ko sa inyo. Hallelujah, glory to God. Mga kapatid, kung tayo pinili ng Diyos, dito nga sa Australia, kung mag-apply ka ng trabaho, so maybe you will be competing with thousands of applicants. Tapos kung napili ka na, yung tinatawag na shortlisted ka na, may interview ka na galak ka na. Tapos out of that 1,000 ay 2 o 1 lang yung kukunin, tapos ikaw yung nakuha. Maybe, sabi mo, ibibigay mo ang lahat ng todo. Tayo, si mismo ang ating Panginoong Hesus ang pumili sa atin. Hindi ba natin ibibigay yung nararapat para sa Kanya? Kaya mga kapatid, salamat sa buhay. Sabi ko nga, kung alam lang natin yung purpose why God has called us, why God has chosen us, napakalaki po yung binigay na pagkakataon para sa bawat door of opportunity na bubuksan ng Diyos ay magagamit tayo. Ako, hindi ko rin akalain na magpapastor ako, Sabi nga ni Dr. Ranida, yung aking asawa, di ko alam na magpapastor ka. Pero it's a calling of God, sabi niya. Sabi nga sa Romans 11:29, the calling and the gifts of God are irrevocable. So, salamat sa buhay na ito na nagagamit para sa kapurihan, kalulatian at karangalan ng ating Diyos na buhay na nagbigay ng buhay na ito. Di ba? Di ba? Pasalamat tayo na ang buhay na ito ay dahil kay Kristo na binigyan tayo ng napakaraming pribilehyo para magamit sa kanyang kapurihan. Kaya He has given us a purpose at kailangan naman at tumupad tayo sa purpose na ito. Because this is where the vine, directing those branches to bear a fruit. So, bakit tayo may purpose? Because we are connected to the source of life. Na ang source of life na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Malala ko yung nag-preach si Peter after the Pentecost. Talagang nagkaroon ng conviction yung mga tao. Kasi sabi ni Peter, you killed the source of life. So, si Jesus Christ lang ang source. Ang napakaganda po dito, if we receive the perfect gift of God, out of it, it will flow yung tinatawag na other gifts, good gifts na mangyayari. Because Jesus Christ said, I am the bread of life. Di po ba? Sinabi niya, I am the light of the world. I am the resurrection of the life. I am the gate for the sheep. I am the good shepherd, sabi niya. I am the way, the truth, and the life. And then ito tinatalakay natin, I am the vine, you are the branches. Wow, hallelujah. Salamat, kasi ang ating Panginoon napakasimple niyang magturo. Gumagamit siya ng mga katulad nito. 3, to emphasize kung sino siya sa mga tao. At dito nga, napakalinaw po yung ating pinag-aaralan na magkakaroon lang tayo ng totoong buhay sa pamamagitan ng pagkaugpong natin sa Kanya. Yung naka-connect tayo sa Kanya. We are sapping the nutrients from the tree. At tayong mga sanga ay nagbubunga ng sagana. Hallelujah. Praise God na hindi lang tayo pinapasagana ng Panginoon, kundi nagagamit tayo sa Kanyang masaganang gawain. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti pa ang Diyos. At isa pang purpose why God has called us, kaya nagkaroon tayo ng life in Jesus, is to bring glory to God. Diba? Sabi ni Jesus sa verse 8 ng John 15, it is also to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Amen.
Praise God. For us, we have online discipleship every Tuesday po. So glory to God. Kapagkat sabi nga dito that we can show as a disciple of our Lord Jesus Christ sa pamamagitan ng bungang ito. Sabi niya, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Diba? Ang definition po ng disciple o kay alagad is learner or student. Sabi ko sa discipleship class nga namin, sabi na isang professor na sumasama, we are a disciple forever. Hallelujah. Habang nasa lupa pa tayo, mga alagad tayo ni Kristo. At napakaganda yung kanyang sinabi na kung magmahalan kayo sa bawat isa, makikita ng karamihan na kayo mga alagad ko. So glory to God that we are always doing what the Lord wants from us. Kaya kung ating titignan yung the practice of the presence of God sa ating mga buhay, so we ought not to be wary of doing little things for the love of God, who regards not the greatness of the work, but the love with which it is performed. So mga kapatid na nakikinig ngayon, salamat po sa oras niyo. I know you sacrifice your time today just to be in this platform, itong DLS program. Salamat. Talagang napakabuti ang Diyos na lahat ng ating ginagawa, ang end of the things that we do, we always bring glory to God. Sa akin, at the end of the day, I always ask myself, did I bring glory to God? Maybe it's a good question also. Ina-assess mo yung sarili mo, na nagawa, nakapagbigay ka ba ng karangalan sa ating Diyos sa araw na ito? Kasi laging sinasabi tayo mga Pilipino, mahilig kumain, di po ba? Kaya sabi doon sa 1 Corinthians 10:31, di ba? Whether you eat or drink, give glory to God. So kahit kapag kain mo, inumin mo, you still always give glory to God. So napakabuti pa ang Diyos. At sinabi nga dito, if you love one another, God will say that we are His disciples. Yung next item, life in Jesus ay may pag-ibig. Loves, Sabi niya, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. Sabi ng iba, napakahirap naman. Totoo po, mahirap kung hindi natin nararanasan yung pag-ibig ni Jesus. Alam niyo po, yung love na ito, it requires sacrifice. Katulad ng ating sinasabi, ito nga talagang matindi po yung pag-promote namin sa conference this coming January 5 and 6 sa Baguio. Kailangan talagang we have to really do sacrifice also. At praise God sa mga kapatiran na talagang nagbigay na ng indication, yung iba nagbigay na ng support to sponsor someone. Ito yung pag-ibig, as if we are laying down our life for them, sapagkat ito nga yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, thank you, that ito nga yung tema natin, anointed to build. Wow, that's what we are. Sabi nga natin, we are together and we have to really help each other to advance God's kingdom by helping each other, strengthening each other, building the faith of each other, building whatever the Lord wants us to build so that the church will continue to grow and establish in the love of God. Kaya sabi niya, di po ba? Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tignan niyo ito, yung sinabi niya. Magmahalan tayo sa anong paraan? Gaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Hallelujah. Sabi niya, ito ang aking bagong utos. Kung titignan mo, hindi bagong utos yun. Kaso may ingredients po yun. Yung pagmamahal ni Kristo, paano natin mahalin yung ating kapwa alagad niya. Sabi niya, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang iyalay ang kanyang buhay para sa kanila. Totoo po. Praise God. We have to understand that the Lord Jesus Christ gave His life unto us para magkaroon tayo ng totoong buhay kay Kristo. Kaya ako nagpapasalamat sapagkat ang daming mga lessons na ating tinatalakay, pero ang inaasam-asam talaga ng Diyos, yung makita yung buhay ng ating Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin.
So nawa ay magpabago tayo sapagkat yun naman ang purpose why we are studying the Bible, why we are attending a church, why we are a part of a life group, para yung pag-ibig na naranasan natin kay Kristo ay patuloy na yumabong sa atin at makita ang buhay na ito sa lahat ng mga lugar na ating pupuntahan. Kaya sabi niya, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. Magmahalan po tayo. Ang paglilingkod naman sa Panginoon ay hindi competition. Hindi ito yung sinasabing maraming mga bagay-bagay na pinupuno yung iba. Kung may nakikita kayo na kahinaan, let's just, sabi ni Paul, we have to help those who are still weak, So, pagmamahal po. Kaya sabi ni Peter, yung kanyang definition ng pag-ibig, love covers over a multitude of sin. Imbis na punaan natin yung iba, punuin natin sila ng pagmamahal para sila ay patuloy na ma-encourage at magbigay rin ng kapurihan, kaluguran sa ating Diyos Ama. So, yun po ang pag-ibig na sinasabi dito, because life in Jesus loves. Because God first loved us bago tayo makaibig sa ating kapwa. Sabi niya, kung kayo'y nagmamahalan, the word isa't isa, So, it pertains sa ating lahat, na makikilala tayo na bilang mga alagad ni Kristo. Eh sabi niyo, I have set you an example that you must have to follow talaga. God, our Lord Jesus Christ gave His life at ito nga, sinabi na inibig tayo. So, and this is how we know that love is, sabi rin, Kung may John 3:16, may sinasabi rin tayong 1 John 3:16. At ito ang sabi ni Jesus, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Parang andaling sabihin, pero it requires a deep conviction of a relationship with Jesus na hindi lang ito sinasabi kundi sinasagawa natin. And praise God, yung next, actually mga 10 item po ito. At ito nga, 1 oras na tayo. Sabi ni Gab kanina, you can have 1.5 hour, but I will not consume that 1.5 hour. Praise God. At ito po yung pang-siyam, Life in Jesus sacrifices. Totoo po, tulad sinabi ko, nagsasakripisyo tayo. Sapagkat the greater cost that you give, sa sakripisyo mo ay mas lalong nabibigyan ng importansya. Kaya ganun na lang sabi ni Haring David, I will not give anything to the Lord that costs me nothing. So it requires sacrifice. And our Lord Jesus Christ sacrifice, sabi niya sa verse starting, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. So yung mga may kakayanan, nakikiusap po ako. Plina-plug ko po yung ating conference sa Baguio. Naninikluhod ako sa inyo. If you have the capacity to help, yung mga gustong pumunta na hindi kayang kahit wala silang resources, help them, just as once laying down your life, to them, because Jesus set the greatest example of sacrifice for us talaga. Offering Himself, sabi nga, for our sins, and as we remain in the vine, we will have daily opportunities to offer ourselves sacrificially too. Salamat, salamat. Sabi niya, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So, praise God. So, sabi ni Paul, di po ba? I urge you, sabi niya. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, glory to God. So, alam po natin na life in Jesus, sabi ng iba, it's a life of
challenges, totoo po. But ang napakaganda, a life in Jesus, there is a meaning, there's a purpose, and most of all, there is joy. So ito po yung last na item, life in Jesus has joy. Hindi naman maganda na naglilingkod tayo sa Panginoon pero nag-i-endure lang tayo. Kailangan mag-enjoy tayo. Alam niyo po yung joy is a fruit of the Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, di po ba? Rejoice in the Lord. I say it again, rejoice. Totoo po. Ang buhay kay Kristo, kailangan punong-puno ito ng kagalakan. Hindi yung kumustahin mo ito, ang hirap-hirap naman. Kumustahin mo, ganito pa rin. Kailangan may kagalakan. Alam niyo po, one of the ito yung aking nakita, kung may joy ka sa paglilingkod, marami kang mahikayat na mga tao sa Panginoon. Kasi nakikita nila, nararamdaman nila, ang paglilingkod sa Panginoon ay may tunay na kagalakan. Sabi nga natin, yung sinabi doon sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, and destroy, yung una niyang ninanakaw yung joy mo sa Panginoon. Kasi kung nawalan ka na ng joy, matutuyo ka na, wala ka nang ganang pupunta sa magawain. So kailangan lagi nating hugutin yung kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Kailangan lagi tayong nakakonect sa Kanya. Sabi ni Jesus Christ sa verse 11, I told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Bakit ko linagay sa huli ito? Sapagkat all the things that yung natalakay natin, yung mga 9 things, one thing that the Lord Jesus Christ wants to impress upon our lives right now is the joy of serving the Lord. This joy, sabi nga natin, ay nagbibigay ng kalakasan, kasiglahan, nagbibigay ng maraming mga thoughts, ideas na ibibigay ng Diyos. Sapagkat kung nagagalak ka sa paglilingkod sa Panginoon, wow, hallelujah, yung bungang nakikita sa iyo ay magdudulot din ng kagalakan sa iba. So mga kapatid, let's not lose the joy. Kaya sabi ng Bible, in your presence there is fullness of joy. At your right hand there are pleasures forevermore. So mga kapatid, let's have that joy in the Lord. Let's serve the Lord with gladness. Let's serve the Lord with full of joy in our hearts and our spirit, because this is the way that people will come to know that the God that we serve is full of joy that has been being poured to each one of us. So magpakagalak po tayo. Sinabi niya, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayoy ay malubos ang iyong kagalakan. Hallelujah. God wants us to have yung tinatawag na lubos-lubos ng kagalakan. Praise God that we have a complete joy, sapagkat sabi nga natin, all the things that we are doing in God's kingdom, of course, nandun lagi yung pag-ibig, nandun lagi yung kapayapaan, nandun lagi yung kagalakan. So these are the main ingredients of having a life in Jesus as we are connected with Him. So kung ating babasahin, isasummarize natin yung sinabi ni Jesus Christ sa John 15, the only thing that we will remain in Him ay yung ating relasyon sa Kanya. We have to remain His Word. We have to remain in His love. Kasi yung sabi niya sa verse 17, and this is my command to you, love each other. So mga kapatid, salamat sa pakikinig nyo sa gawain ito. I hope and pray that the lessons that we have learned through this segment of the daily life sharing ay magbigay sa inyo ng tunay na kahulugan ng buhay kay Kristo. Because Jesus Christ gave His life unto us so that we can also have a life and display this life, especially to those who don't have a relationship yet with Jesus. That through it, that life will continue just like a magnet to attract other people, that serving the Lord has a full meaning of life. So we will remain in the vine, we will remain in Jesus. Kung may mga tinatapyas ang Diyos sa atin, ipatapyas po natin. Sapagkat gusto ng Diyos na tayo magbunga ng sagana, magbunga ng lubos, at magbigay ng kaluguran sa ating Amang nasa langit. Tunay nga, napakabuti ang Diyos. At salamat po
Pastor Dong, Pastor May, for giving me the chance to share the Word of God today. Ako po ay talagang punong-puno ng kagalakan na nagagamit para mapurihan ang ating Diyos na buhay. At ma-encourage po natin yung ating mga kapatiran na nakikinig ngayon that life in Christ is only the life that we have. Wala nang iba. Sabi nga natin, sabi ni Jesus Christ, what the profit of man even though he gains the whole world yet loses his soul. Ang buhay natin ay kay Kristo lamang matatagpuan. So nawa, nagbigay dulot ito ng lesson natin that our life in Jesus is truly a life that is so attached to the vine that we can bear the fruit that God wants to see from each one of us. Again, hallelujah. Sige po, bago ko tatapusin, tayo mananalangin. Hallelujah. Glory to God. Salamat po sa pakikinig. Salamat sa paglalaan ng oras nyo. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na nagpapagamit sa Diyos. So tayo mananalangin. Hallelujah. Amang banal, salamat Lord o God sa buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat Lord sa iyong dakilang pag-ibig sa kabila na kami makasalanan, na sa kabila marami kaming ginawang bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. Ay ninais mo pa rin o Lord na ibigay, isugo ang iyong anak para sa amin. Para sa pamamagitan niya, kami magkaroon ng tunay na kaugnayan sa iyo. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa mga nagawa namin na nagbigay ito, Lord, ng hindi kaaya-aya sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, ng buhay namin ay patuloy, O Diyos, na si Kristo ang siyang patuloy na pinaghuhugutan namin ng lakas ng lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay. Salamat sa iyong anak na si Jesus. Salamat din, Panginoong Jesus, sa pagbibigay mo ng buhay mo para sa amin, para magkaroon kami ng tunay na kahulugan ng buhay. Kaya dalahin ko, Ama, na patuloy mo kaming baguhin, patuloy mo kami, Lord o God, i-prune, patuloy mo kami, O Lord, gabayan. Lord, tulungan mo kami, O God, na magmahalan kami sa bawat isa, para makita, Lord, ng buong mundong ito na kami mga alagad mo. Tulungan mo kami, O Diyos, kung may mga bagay man, O Lord, na, O Lord, pumipigil sa amin para kami magbunga. Alisin mo po ito, Panginoon. Gusto mo kami, Lord, O God, na maggamit sa iyong kapurihan, kaluwalhati at karangalan. Kaya dalangin ko, Ama, lukuban mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Hayaan mo ang mga salitang naihayag, Lord, sa oras na ito, ay patuloy na tumimos sa aming mga puso na ito ang batayan namin na mabuhay ng may kabanalan sa iyong harapan. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo kami para ang mga salitang napakinggan namin sa oras na ito ay patuloy, Lord o God, na maggamit na ito, Lord, ang siyang magagawa namin, Panginoon, na hindi lang kami tagapakinig kundi tagagawa rin ng iyong salita. Tulungan mo kami, O God, na maging karapat dapat kami sa iyo, na Lord, sa aming pagsiselebrate, O God, uli ng celebration ng December, Lord, you are the center of all the celebrations that we are going to take, O God. Dalangin namin na laging maitanyag ang aming Panginoong Hesus sa lahat ng aming pagtitipon para sa iyong kapurihan. Sapagkat sinabi mo, and God gave him the name above every name, that every knee shall bow, every tongue confess to the glory of our Heavenly Father. Kaya Lord, hayaan mo ang masalitang ito ay patuloy na magbigay ng gabay sa amin para ang buhay na ito ay tunay nga na nagniningning ang liwanag ni Jesus sa aming mga buhay. Maraming salamat sa oras na ito at pinagkakatiwala pa namin, O God, ang nalalabi pang oras sa araw na ito na ang mga bagay, Lord, O God, na gusto mong gawin sa aming mga buhay ay patuloy na maganap sa bawat isa. Lord, sa mga kapatiran na may sakit, ikaw ang nagbibigay ng tunay na kagalingan. Sinabi mo sa iyong salita, by your stripes we are healed. I claim healing. Lord, touch that person right now, God, that you will, Lord of God, again, Lord, display your power upon them, na gusto mo silang magagaling, walang sakit, walang karamdaman. To those who are struggling financially, Lord, in the name of Jesus, oh God, I denounce that spirit of lackness,
I pray, Lord, that you will continue, Father, Lord, to supply all our needs according to your glorious riches in Christ Jesus. Lord, O God, sa mga nag-struggle sa mga relationships nila, Lord, you are the God of reconciliation, O God. That we break, Lord, every barrier, O God, na naghihinder. Bakit, Lord, nagkakaroon, O God, ng hindi pagkakaisa, Lord? In the name of Jesus, I pray, katulad ng panalangin mo, Jesus, that they may be one as we are one sa Ama. Salamat, Lord, O God. Salamat sa araw nito. Kaya binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, palalhati at karangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan niyong anak na si Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye po.